Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at maging sa inyong mga tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Sa aking kwentong ibabahagi ay ipapakita ko kung gaano kahalaga na merong tayong focus sa ating tungkulin. May mga pagkakataon kasi na nakakalimutan natin kung gaano kahalaga ang ating tungkulin dahil sa ibang bagay gaya ng pag-ibig. At sa kagaya ko na isang antingero at manunugis ng mga aswang, ay natutunan ko na importanteng alam ko kung ano ang dapat kong unahin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Julian. At ito ang aking kwento. Tubong Negros Occidental po ako, Sir Blair. Pero hindi ko na lamang po sasabihin kung anong eksaktong lugar sa Negros Occidental. Itong ikakwento ko ay nangyari nung ako ay binata pa lamang. Sa aming maliit na baryo ay kilala ako bilang isang antingerong manunugis. Marunong akong gumamit ng mga anting-anting para makipaglaban sa mga aswang. Ang namayapa kong ama ang nagturo sa akin ng kakayahan ko na yon. Sa kasamaang palad, namatay siya nung 20 anyos po ako habang nakikipaglaban sa mga aswang. Simula noon ay ang lolo Marcel ko na ang gumabay at naging kasama ko sa aming bahay. Kahit matanda na ang lolo ko, ay nagtatrabaho pa rin siya. Nagtitinda siya ng turon at lumpiang gulay sa aming lugar. Masasabi ko talaga na kilala ako sa aming baryo at yun ang naging dahilan para maging mayabang at barumbado ako. Pakiramdam ko ay mas nakakaangat ako sa lahat dahil meron akong bagay na kayang gawin na hindi nila kaya, at yun ay ang pakikipaglaban ko sa mga aswang bilang isang mahusay na antingero. Isang umaga, umuwi akong lasing sa aming bahay at agad na nabahala si Lolo Marcel nang nakita niya ang pasa sa aking muka. Julian, ano na naman nangyari dyan sa mukha mo? Hindi pa nga magaling yung pasabo sa pakikipagsuntukan kay Tuper ay dinagdagan mo na kagad ng isa pa. Napaaway po ako dun sa piyestahan sa kabilang baryo eh. Paano? Ilangasan ako ng isang mayabang dun. Ang sabi ba naman niya kung wala raw tong anting-anting na suot ko, ay hindi ko kayang lumaban sa mga aswang. E di pinakita ko sa kanya na hindi lang aswang ang kaya kong bugbugin, kundi pati na ang mayayabang na kagaya niya. Hindi mo na lang sana pinansin. Pambihira kang bata ka. Alam mo naman sa sarili mo na hindi mo po pwede basta-basta na lamang gamitin ang anting-anting na yan na ipinamana sa iyo ng tatay mo. Kung palagi mong papansinin ang puna ng ibang tao sa iyo, abay talagang araw-araw ka mapapaaway. Hayaan niyo na, Lo. Mas marami namang pasang nakuha yung mayabang na yung kaysa sa akin eh. Saka napatulog ko naman siya eh. Alam mo, Julian, hindi ka dapat palaging nakikipag-away. Kilala ka sa baryo natin bilang tagapagtanggol namin laban sa mga aswang. Hindi maganda sa imahe mo na nakikipagsuntukan ka palagi. Baka pwede namang alisin mo na yung pagiging barumbado mo. Eh ganito po talaga ako, Lu eh. Di na po ako magbabago. Saka nakikipag-away lang naman ako sa mga taong walang magandang sinasabi tungkol sa akin. Yung halata bang naiinggit lang sa kasikatan at kagalingan ko sa pakikipaglaban? Kahit na mali pa rin ang ginagawa mo, apo eh. Tignan mo tatay mo, ha? Nung nabubuhay pa siya, ay kinagigiliwan siya ng mga tao dahil bukod sa isa siyang tagapagtanggol, ay marunong din siyang makisama sa lahat. Kaya kung maaalala mo, abay nung namatay siya,
Halos lahat ng tao rito sa baryo natin ay nakipaglibig sa kanya. Ibig sabihin ay maraming nagmamahal sa kanya at maganda ang iniwan niyang alaala sa ating lahat. Pero Lo, magkaiba po kami ni tatay. Kung mabait siya, iba ako. Isa pa, ano po bang nirereklamo ng mga tao sa akin? Kapag may aswang naman na sumasalakay dito, hinaharap ko naman kagad. Sinisigurado ko pa nga na bago makapanakit ang mga aswang, ay tinataboy o pinapatay ko na. Sila nga dapat na maging mabait sa akin dahil binubuhis ko ang buhay ko para sa kanila. Kung tutuusin, wala naman akong nakukuwang pera sa ginagawa kong pakikipaglaban sa mga aswang Ay nako, ewan ko ba sa'yo, Julian? Hindi ko na alam kung paano ko ipapaintindi sa'yo na hindi ka dapat palaging nakikipag-away. Baka yan pang ikapahamak mo. Imbis na dumami ang kaibigan mo, ay mga kaaway mo ang dadami. Wala akong pakialam, Lo, kahit dumami pa ang mga kaaway ko. Kahit magsama-sama pa sila at pagtulungan nila ako, hindi sila uubra sa akin. Kaya ko sila, kahit gaano pa sila karami. Ay nako, kung ako sa'yo ay bawas-bawasan mo yung pagiging mayabang mo. Baka kasi dumating ang panahon na bigla kang bumagsak. May pinagyayabang naman po ako, Lo, Kaya ayos lang na maging mayabang ako. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Lolo Marcel ay dumating ang matalikong kaibigan na si Owen. Bata pa lang ay magkaibigan na kaming dalawa. Marami nga ang nagtataka kung bakit naging magkaibigan kami dahil napakalayo ng ugali namin sa isa't isa. Ako kasi ay kilalang barumbado at palaaway, habang si Owen naman ay taong simbahan. O Owen, pare, nung ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Mukhang lasing ka na naman, pare. Anong muka? Lasing talaga yung kaibigan mo at inumaga na sa pistahan sa kabilang baryo at napaaway pa nga. Pare naman, di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na nakikipag-away? Kapag nakakaramdam ka ng inis o galit sa isang tao, ipagdasal mo na lang sila. Bakit ko naman sila ipagdadasal? Galit nga ako sa kanila Niloloko mo yata ako Nako, wala na nga yatang pagbabago ang kaibigan mong yan, Owen. Alam mo, Julian, mas mabuting gayahin mo yang si Owen. Magpakabait ka na gusto para maraming matuwa sa'yo. Hindi mo ba napapansin? Mas nakikita ng mga tao ang pagiging barumbado mo kaysa sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Wala akong pakialam kahit magmukha pa akong demonyo sa paningin nilang lahat. Ang importante, ginagawa kong ipinangako ko kay tatay na magiging tagapagtanggol ako ng baryong to sa mga aswang bilang isang antingero. Oo nga pala, pare, ano bang ginagawa mo rito? May misa kasi mamaya sa simbahan natin. Iimbitahan ko sana kayo ni Lolo Marcel mamayang 4:00 ng hapon. Nako pare, alam mo namang inaantok ako sa misa Makakatulog lang ako ron. Ikaw nga ay sumimba-simba, Julian. Hindi ko na alam kung kailan yung huli beses na tumapa ka sa simbahan. Lolo, nakakatulog nga po ako sa gitna ng misa. Kesa mapahiya ako ron, mabuti nang wag na ako magsimba. Sige na pare, sumama ka na sa akin mamaya sa pakikinig sa misa. Akong bahala sa'yo. Kapag alam kong makakatulog ka na, gigisingin kagad kita. Pag-iisipan ko pare. Depende kung wala akong gagawin mamayang hapon. Ganun ba? O sige, dadaan na lang kita rito mamaya. Matapos yon ay nagpaalam na si Owen. Nagtungo na ako sa maliit naming kwarto ni Lolo at humiga na ako. Nang dahil sa labis na kalasingan ay agad akong nakatulog pagkahiga ko. Hapon na nang magising ako at pupungas-pungas akong bumangon. Paglabas ko ng kwarto ay naabutan ko si Lolo Marcel na nagbibilang ng pinagbentahan niya ng turon at lumpiang gulay. Abalo, mukhang jackpot kayo ngayon Dami niyong binibilang na pera. Paldo Naubos kasi yung mga paninda ko. Oo nga pala kung nagugutom ka ay merong kanin at ulam dyan. Kumain ka na lang.
Mamaya na lo, medyo busog pa ako eh. Dami ko kasing nakakain sa pestahan eh. Hanggang ngayon di pa rin natutunaw. Julian? Julian, tara na! Sumimba na tayo! Naku, si Owen. Sabihin niyo nga po wala ako rito. Tinatamad ako magsimbi. Pasok ka rito, Owen. Nandito si Julian. Lolo naman ang bad trip eh. Bakit ba hindi ka marunong makisama? Alam mo, mas maganda na maging malapit ka sa Diyos dahil baka yan na maging tulay para magbago ka. Maganda na nakikinig ka sa misa, lalo na sa serbo ng pare. O pare, magbihis ka na. Sisimba na tayo. Ano kasi pre? Magbibihis na siya. Hintay mo na lang siya, Owen. Julian, magpalit ka na ng damit. Bilisan mo at baka mahuli kayo sa misa. Napakamot ako sa likod ng aking ulo at wala na akong nagawa kundi ang magpalit ng maayos na damit. Matapos yun ay sumama na ako kay Owen sa simbahan kahit napipilitan lang ako. Pagdating sa simbahan ay umupo kami sa bandang gitna ng hanay ng mga upuan. Ilang minuto pa lamang na nagsisimula ang misa ay humikab na ako at nakaramdam na ako ng antok. Ngunit sa muli kong paghikab ay nabitin yon dahil biglang lumingon ang isang babae na nakaupo sa unahan namin. 4 na upuan ang layo niya sa amin ni Owen. Kahit sandali ko lang nasilayan ang mukha ng babae, ay nagawa na kagad niyang pabilisin ng gusto ang tibok ng puso ko. Napakaganda niya, Sir Blair. Mistisa siya. Matangos ang ilong at natural na mapula ang kanyang labi. May kalakihan ang kanyang mga mata na binagayan ng mahaba at malalantik niyang pilik mata. Pare, kilala mo ba yung babaeng yun? Ay no, yung may suot na belong itim sa tapat natin. Ha? Hindi ko alam eh. Hindi ko kasi makita ang mukha niya eh. Ang ganda niya pare. Para siyang isang diyosa. Ano ka ba naman, Julian? Makinig ka sa misa. Huwag yung kung ano-anong iniisip mo dyan. Tumahimik ako, pero nakatingin lang ako roon sa babae. Nawala ang antok ko nang dahil sa kanya at nagkaroon ako ng kagustuhan na makilala kung sino siya. Hindi ko namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa natapos na ang misa. Nagmamadali akong lumabas ng simbahan para doon hintayin yung babae. May pagtatakang lumapit si Owen sa akin. Ano nangyari? Ba't nagmamadali kang lumabas? Hihintayin ko rito yung babaeng sinasabi ko sa'yo. Magpapakilala ako sa kanya. Ikaw naman oo. Akala ko naman kung ano nang gagawin mo. Pare. Andiyan na siya. Huwag ka muna magsasalita. Ako lang ang makikipag-usap sa kanya. Habang papalapit yung babae, ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Nang dadaan na siya sa harapan namin ni Owen, ay agad akong humarang sa kanya. Doon ko lang napansin ang matangkad na lalaki na nasa tabi niya. Hello? Bago ka lang ba rito sa baryo namin? Ako nga pala si Julian. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi ako basta-basta nagpapakilala ng walang dahilan. Kuya, tara na. Umuwi na tayo. Para sa kaalaman mo, ay isa akong antingerong manunugis. Ako ang tagapagtanggol ng baryong tumula sa mga aswang. Kaya kung ginagambala kayo ng mga aswang, sabihan mo lang ako. Akong bahala. Ipagtanong mo lang ako sa mga tao rito at ituturo nila sa iyo ang bahay ko. Hindi na nagsalita ang babae at dire-diretso na siyang naglakad kasama yung lalaki. Napatulala na lang ako. Hindi ko matanggap na tila wala siyang pakialam kahit sinabi ko kung sino ako sa aming baryo. Natatawang tinapik na lamang ni Owen ang balikat ko. O ano, mukhang di umubra yung karisma mo dun ah. Sayang, napakaganda pa naman niya. Kala niya, titiklop din sa akin yun.
Ako pa ba? Eh paano ba yan? Mukhang nobyo kasi niya yung kasama niya eh. Talagang wala ka ng pag-asa doon kung meron na siyang karelasyon. Hindi niya nobyo yung lalaking yun. Narinig ko tinawag niyang kuya. Malamang nakakatanda niyang kapatid yun. Pero kailangan kong malaman kung saan siya nakatira para alam ko kung saan ko siya pupuntahan kapag liligawan ko na siya. Hoy, tumigil ka nga. Hindi tama yung gagawin mo. Hindi ko pinakinggan si Owen at nagmamadali kong sinundan yung magandang babae. Palihim akong sumunod sa kanila ng kasama niyang lalaki hanggang sa nalaman ko na nakatira sila sa isang kubo na nasa bandang dulo ng aming baryo. Sa pagkakaalam ko ay matagal nang walang nakatira sa kubong yon at walang nakakaalam kung sino ang nagmamay-ari nun. Pero wala akong pakialam kung sila nga ba ang may-ari ng bahay na yon dahil mas importante sa akin na alam ko na kung saan nakatira yung magandang babae. Kinagabihan, pagkatapos naming maghapunan ni Lolo Marcel, ay agad akong naligo at nagbihis ng maayos na damit. Sinigurado ko na mabango ako habang inaayos ko ang aking buhok sa harap ng salamin ay pinuna ako ni Lolo Marcel. Saan na naman ang punta mo? Huwag mo't sabihin na may piyestahan ka na naman pupuntahan. Di hulo. Aakyat po ako ng ligaw. Ano ka ba? Aba, sino naman yung balas na babae na nagustuhan mo? Hala, grabe ka naman sa akin, Lo. Malas ka agad. Hindi ba dapat ay swerte siya kasi nagustuhan siya ng isang guwapo at napakagaling na antingerong manunugis? Eh sino nga yung babae na liligawan mo? Hindi ko pa po alam ang pangalan niya, Lo eh. Pero sisiguraduhin ko na makikilala ko na siya ngayong gabi. Pambihira ka. Manliligaw ka sa isang babaeng hindi mo pa alam ang pangalan. Ibig sabihin ay hindi mo pa siya kilala na gusto. Alam mo, iho, mas maganda kung magdahan-dahan ka muna. Kilalanin mo muna yung babae na yan bago ka magpasya kung liligawan mo ba siya. Hindi ko na po siya kailangan kilalanin ng gusto, Lo. Okay na sa akin na napakaganda niya. Sapat na dahilan na yon para ligawan ko siya. Tignan niyo ako, Lo. Ano? Maayos na ba ang itsura ko? Gwapo na ba ako? Kahit ano na maggawin mong ayos, ay di na magbabago yung pagbubukha mo. Si Lolo talaga, oh. Di na lang ako suportahan eh. Lo, hihiramin ko pala yung gitara niyo ha. Haharanahin ko po kasi siya para humanga siya sa ganda ng boses ko. Bahala ka sa buhay mo. Pero wag mong kalakasan ng pagkanta mo ha. Baka isipin ng ibang tao ay may umiiyak na aswang. Si Lolo talagang sana sinusuportahan niyo na lang ako eh. Ewan ko sa inyo, makaalis na nga. Sinisira niyo pa ang araw ko eh. Kukunin ko na sana ang nakasabit na gitara sa dingding nang biglang humahangos na dumating si Owen. Bakas sa mukha niya ang labis na takot at pagkabahala. Julian! Julian, kailangan namin ng tulong mo. May aswang na sumasalakay sa bahay ni Kapitan. Ano ka mo? Pero, teka sandali lang. May pupuntahan pa ako eh. Ano ba namang dahilan yan, Julian? Uunahin mo pa ba babaeng yon kesa sa taong nanganganib ang buhay dahil sa aswang? Bilisan mo na. Puntahan mo na si Kapitan at baka kung anong mangyari sa kanya. Bad trip, wrong timing. Oo na po. Ay nako. Sumabay pa talaga yung aswang na yun kung kailan ako manliligaw. Ang ganda naman ng tiyempo. Huwag ka nang maraming sinasabi yan. Sige na, kumilos ka na. Nagmamadali akong nagtungo sa kusina at kinuha ko ang matalas kong itak. Bago ko lumabas ng bahay, ay mahigpit kong hinawakan ang anting-anting na nakasabit sa akin liig. Umusal ako ng orasyon at nang naramdaman ko na ang kapangyarihan ng aking anting-anting ay saka ako lumabas ng bahay. Ipinamana sa akin ng namayapa kong tatay ang anting-anting na yon. Noon pa man ay ginagamit niya na yon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Bago siya mamatay ay ipinagkatiwala niya yon sa akin.
Sa tuwing suot ko ang anting-anting ay nagkakaroon ako ng kakaibang lakas at bilis sa tuwing nakikipaglaban ako sa mga aswang. Tumakbo ako papunta sa bahay ni Kapitan at nasa labas pa lang ako ay dinig ko na ang paulit-ulit na paghingi ng saklolo ni Kapitan. Nakabukas ang pinto ng bahay niya, kaya naman pumasok na ako roon. Naabutan ko ang aswang na nasa ibabaw ni Kapitan. Kagat ng aswang ang braso ni Kapitan. "Hoy! Diablong bungo ka! Lubayan mo si Kapitan at ako ang harapin mo!" Inalis ng aswang ang mga ngipin niya sa braso ni Kapitan at humarap siya sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Agad siyang tumakbo palapit sa akin. Sinunggaban niya ako pero inunahan ko siya ng saksak sa kanyang tiyan. Nakakaloko kong ngumisik sa aswang. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang gagawin mo? Sa dami ng aswang na nakalaban at napatay ko, ay kabisado ko na ang galaw nyo. Nagulat ako nang kinagat ng aswang ang balikat ko at malakas niya akong tinulak. Mabilis na tumakbo yung aswang palayo hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. "Hoy, bumalik ka rito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Duwag!" "Julian, si Kapitan kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ang dami niyang sugat." "Ikaw na ang humingi ng tulong kasi may gagawin pa ako eh." "Pero yung aswang, hindi mo ba siya habulin?" "Hindi na. Hindi ko alam kung saan nagpunta yung mokong na yun. Pero kapag bumalik pa yun dito, tutudasin ko na talaga siya. Hindi na siya makakaalis dito ng buhay, panigurado." Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Owen at iniwanan ko na siya. Nagmamadali akong bumalik sa bahay namin habang sa puko ang balikat kong dumudugo. Naiinis ako dahil nagawa akong sugatan ng aswang na bihirang mangyari sa akin. Pagkarating ko sa aming bahay ay nagulat si Lolo Marcel nang nakita niyang duguan ako. Agad niya akong inasikaso. Nilinisan niya ang sugat ko at nilagyan niya yon ng benda. "Ano nangyari? Kumusta si Kapitan?" "Sugatan po si Kapitan Lo, pero mukhang mabubuhay naman siya." "Diyos ko, sana naman ay makaligtas si Kapitan. Dinala na ba siya sa ospital?" "Siguro po. Bago ako umalis doon, ay sinabihan ko po si Owen na humingi ng tulong para madala kaagad sa ospital si Kapitan. Alangan namang ako pang gumawa nun, di ba?" "Eh yung aswang, nagawa mo bang patayin?" "Hindi Lo eh. Nakatakas ang siraulo." "Eh bakit umuwi ka kagad dito? Hindi ba dapat ay habulin mo siya? Paano kung bumalik yun dito at sa pagbabalik niya ay makapatay na siya?" "Eh ang bilis niya pong nawala Lo eh. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sa akong babalik siya, sisiguraduhin ko na mapapatay ko na siya." Sa bagay, saka mukhang malakas ang aswang na yun para masugatan kanya ng ganyan. Yun nga rin pong naramdaman ko Lo eh. Iba siya sa mga aswang na nakaharap ko. Mas malakas at mas mabilis siya. Basta mag-iingat ka na lamang kung sakaling makaharap mo ulit siya. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na. Bukas ay magpupunta tayo sa albularyo para magamot ng maayos sa sugat mo. Mamaya na po ako magpapahinga Lo. Pupuntahan ko pa po kasi yung babaeng liligawan ko eh. Anak ka talaga ng tinapa, oo. Talaga magagawa mo pa manligaw? Kahit sugatan ka na. Eh malayo naman po sa bituka to eh. Taka medyo maaga pa kaya pwede pa ako manligaw at mangharana. Maaari bang magpahinga ka na lang muna ngayong gabi? At bukas ng gabi mo na lang puntahan ang babaeng sinasabi mo? Hindi pwede Lo. Sa ganda ng babaeng yun, sigurado ako na marami ang manliligaw sa kanya. Kaya mas mabuti na mauna na ako. Sige po Lo, alis na ako. Ay naku, bahala ka sa buhay mo. Kung yan ang gusto mong gawin, hindi na kita pipigilan. Kinuha ko na ang gitara at lumabas na ako ng bahay. Kahit napakasakit ng sugat ko sa balikat, ay hindi ako noon napigilan para puntahan ang babaeng bumihag sa aking puso. Alam ko na seryoso ako sa kanya
dahil isinakripisyo ko ang aking pagpapahinga para lamang maipakita sa kanya na totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Nang nakarating ako sa harapan ng bahay ng babae, ay napansin ko na nakabukas ang gasera sa loob, kaya sigurado ko nagising pa siya. Sinimulan ko na ang pagtugtog ng gitara na sinabayan ko ng pagkanta. Kahit sintonado ako, ay patuloy lang ako sa pagkanta. Bumukas ang bintana at mula roon ay dumungaw yung babae habang may inis sa kanyang muka. Pwede ba? Umalis ka na, ang ingay-ingay mo. Nakakabulahaw ka na. Para kang pusang umiiyak dahil hindi mapaanak. Pasensya ka na. Gusto mo ba ng ibang kanta? Marami akong alam na kanta. Sabihin mo lang at kakantahin ko para sa'yo. Kahit anong kantahin mo, ay hindi ko magugustuhan dahil ang pangit ng boses mo. Kaya pwede bang umalis ka na? Teka. Kung ayaw mo akong kumanta, sasabihin ko na lang sa'yo ang dahilan kung bakit ako nandito. Gusto sana kitang ligawan. Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Ang sabi ko, umalis ka na. Layas! At huwag ka nang babalik dito. Hindi ko na nagawang makapagsalita dahil padabog na isinarado ng babae ang bintana. Lumaglag ang balikat ko dahil kahit pangalan niya ay hindi ko man lang nalaman. Dahil baka mas lalo pa siya magalit kapag pinilit ko ang gusto ko, ay mas pinili ko na lang na umuwi sa bahay. Pagdating sa bahay ay gising pa si Lolo Marcel. Nakaupo siya habang nagbabasa ng Biblia. Oh, ang bilis mo naman yata bumalik. Kumusta naman ang panliligaw mo? Di po maganda. Pinaalis ako ng babaeng gusto kong ligawan Kahit nga po pangalan niya, di man lang niya sinabi sa akin Ano bang di niya magugustuhan sa akin, Lo? Guwapo naman ako, tapos sikat pa. Mahusay ako makipaglaban sa mga aswang. Isang antingero. Kayang-kaya ko siyang ipagtanggol. Ano pa bang hahanapin niya sa akin? Alam mo, Apo, hindi lahat ng babae ay mamahalin ka dahil sa magagandang bagay na kaya mong ibigay. Iba-iba sila ng dahilan kung bakit sila nagkakagusto sa isang lalaki. At yun ang kailangan mong alamin sa babaeng napupusuan mo. Paano ko nga po malalaman kung pinagtatabuyan niya naman ako? Di gumawa ka ng paraan. Saka huwag ka nang masyadong mag-focus sa pag-ibig na yan, lalo na ngayon na may aswang na namang sumasalakay dito sa atin. Yun muna ang pagtuunan mo ng pansin. Lo, simula po nung namatay si tatay ay palagi na po ako nakatuon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naroon palagi ang atensyon ko. Wala naman po sigurong masama na sa pagkakataong to ay sarili ko naman pong kaligayahan ang unahin ko. Ikaw ang bahala. Basta wag mo pababayaan ang pagiging antingerong manunugis mo. Huwag sana maging dahilan ang babaeng yan para makalimutan mo ang sinumpaan mong tungkulin dito sa ating baryo at sa iyong ama. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at napatitig ako sa kawalan. Halos 8 taon na kasi akong nakikipaglaban sa mga aswang at sa loob ng mga taong yun ay isinentabi ko ang pansarili kong kaligayahan upang maipakita sa mga tao kung gaano ako kagaling at kahusay pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya para sa akin ay walang masama kung sa pagkakataong yun ay ang sarili ko naman ang uunahin ko. Sa mga sumunod na gabi ay wala akong ginawa kundi ang tugisin ang aswang na umatake kay Kapitan. May mga pagkakataon na nakikita ko siya pero agad naman siyang nawawala at nakakatakas. Masyadong mailap ang aswang na yun kumpara sa mga aswang na nakalaban ko noon. Naisip ko ring gawin ang sinabi sa akin ni Lolo Marcel na kailangan kong gumawa ng paraan para malaman kung ano ba ang gusto sa isang lalaki ng babaeng gusto ko. Pero hindi ko alam kung paano ko yung gagawin
dahil sa tuwing lalapit ako sa kanya ay nakairap na kagad siya sa akin. Isang umaga, nasa kusina ako habang naghihiwalay ng mga lumpia wrapper na gagamitin ni Lolo Marcel sa paggawa ng turon at lumpiang gulay. Nasa palengke si Lolo ng oras na yon dahil bumibili siya ng saging. Maya-maya ay dumating si Owen at may dala siyang isang mangkok ng minudo. O pare, nagluto si nanay ng minudo. Pinabibigyan niya kayo ni Lolo Marcel. Uy, ayos siya na. Hindi namin iisipin ni Lolo kung anong uulamin namin mamaya. Pakisabi sa nanay mo pare, maraming salamat ha. Ay, teka. Oo nga pala pare. Mamaya ka na umalis. Umupo ka muna rito at tulungan mo ako sa pag-iiwalay nitong pambalot ng turon at lumpia. Sige, wala naman akong gagawin eh. Teka, nasan pala si Lolo Marcel? Nasa palengke, bumibili pa ng saging. Oo nga pala pare. Alam mo bang, alam ko na ang pangalan ng babaeng gusto mo. Nakita ko kasing kausap ni Aling Mercy yung babae na yun. Bumili siya ng malunggay ka Aling Mercy. Tinanong ko si Aling Mercy kung kilala niya yung babae at ang sabi niya, Anita raw ang pangalan ng babae na yun. Tapos tama ka nga, kapatid ga niya yung lalaking kasama niya sa simbahan. Anita? Yung pala ang pangalan niya. Salamat pare ha. Ilang araw ko na kasing gustong malaman ang pangalan niya pero hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon na makakausap siya eh. Sinubukan ko rin siyang ligawan pero wala, pinagtabuyan ako. Baka kasi hindi pa siya handang makipagrelasyon pare. Hindi naman porke pinagtabuyan ka niya ay hindi ka niya gusto, di ba? Alam ko naman yan pare. Baka nga nagpapakipot lang yun eh. Sino ba naman kasi babae ang tatanggi sa lalaking kagaya ko, di ba? Naghahanap lang ako ng magandang pagkakataon tapos liligawan ko na talaga si Anita. Iniisip ko nga, baka kapag nagawa kong patayin yung aswang dito sa baryo natin, humanga siya sa akin. Tapos, magbago na ang pakikitungo niya sa akin. Buti na banggit mo yung aswang na yan, pare. Alam mo ba, hindi na lang dito sa baryo natin sumasalakay yung aswang. Pati dun sa kabilang baryo, pare, at sa iba pang lugar. Nababalitaan na ring umaatake siya ron. Huwag kang mag-alala, pare. Hindi magtatagal. Mapapatay ko din ang hayop na halimaw na yun. Sadyang masyado lang siyang mailap kumpara sa mga naunang aswang na nakaharap ko na. Kaya medyo matatagalan bago ko siya mapatay. Alam ko naman pare na kaya mong patayin ng aswang na yun. Ikaw pa ba? Ikaw ang pinakamagaling at pinakamalakas na antingerong manunugis na nakilala ko. Saka, balitaan mo kagad ako pare ha, kapag naging okay na kay ni Anita. Good luck sa'yo pare. Napangiti ako sa sinabi ni Owen. Isa yun sa dahilan kung bakit kami magkaibigan ni Owen. Kasi nakasuporta siya sa lahat ng ginagawa ko sa buhay. Siya ang nagpapalakas ng loob ko na minsan ay hindi nagagawa ni Lolo Marcel. Isang gabi, kagaya ng aking nakasanayan, ay lumabas ako ng bahay upang tugisin ang aswang na nanggagambala sa aming lugar. Habang naglalakad ay tinalasan ko ang aking pakiramdam. Sana naman mapatay ko ng aswang na yun para makapagpahinga na ako kahit ilang araw. Bakit kasi palagi na lang may aswang dito sa baryo namin Hindi ko tuloy magawa yung mga gusto kong gawin kagaya ng panliligaw kay Anita. Maya-maya pa ay napahinto ako nang biglang lumitaw sa unahan ko yung aswang. Nanlilisik ang mga mata niya habang may malapot na laway na umaagos sa kanyang malaking bunganga. Ngumisi ako dahil yun ang unang pagkakataon na kusang nagpakita sa akin ang aswang na yon. Ayos! Mabuti naman at ikaw na nagpakita sa akin at hindi mo na ako pinahirapang hanapin ka. Wala kasing kwenta yung pagtatago at pagtakas mo dahil kahit saan ka magtago ay mahahanap at mahahanap pa rin kita. O ano? Diablong bungo! Gusto mo na bang tapusin na natin to ngayong gabi? Tila napikon sa sinabi ko yung aswang at walang babala na sumugod siya papunta sa akin. Pinaikot ko sa aking kamay ang itak at ramdam ko
na sa pagkakataong yun ay handa na akong labanan ang aswang. Nang malapit na siya sa akin, ay bigla siyang naglaho. Ngunit walang alam ang aswang na ang ganong estilo ng pag-atake ay hindi na bago sa akin. Mabilis akong pumihit parap sa akin likuran at hindi ako nagkamali dahil naroon nga ang aswang. Itinarak ko ang itak ng ubod lakas sa kanyang tiyan at nanlaki ang mga mata niya dahil sa labis na pagkagulat. Lumang estilo na yan, boy. Ilang beses ko nang napanood yan eh. Malakas kong itinulak palayo ang aswang. Bumuelo ako at saka ko tumakbo palapit sa kanya. Buong puwersa kong itinarak ang itak sa tapat ng puso ng aswang at saka ko tinaga ang kanyang leeg. Paulit-ulit ko yung ginawa hanggang sa tuluyan ng humiwalay ang ulo niya sa kanyang katawan. O ano, boy? Tignan mo ang nangyari sa'yo ngayon. Ang lakas kasi ng loob niyong sumalakay dito sa baryo namin eh. Hindi ba nasabi sa'yo ng mga kalahi mong aswang na merong malupit na antingerong manunugi sa lugar na ito, ha? Sabay-sabay na lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay at nakita ko sa mukha nila ang labis na paghanga para sa akin. Alam ko na kahit ilang beses na akong nakapatay ng aswang ay hindi pa rin nawawala ang pagkamangha ng mga tao sa aking husay pagdating sa pakikipaglaban. Kayo na ang bahala sa katawan ng aswang na yan. Sunugin nyo, kagaya ng dati. Taas noo ko naglakad pauwi sa aming bahay. Ramdam ko ang nakasunod na tingin ng mga tao sa akin. Pagdating ko sa bahay, ay naabutan ko si Lolo Marcel na nagdadasal sa harapan ng aming maliit na altar. Napahinto siya sa kanyang ginagawa nang nakita niya ako. Anong ginagawa mo, Lo? Anong pinagdadasal mo? Ikaw ang pinagdadasal ko, iho. Alam mo naman na sa tuwing umaalis ka ng bahay para tumugis ng aswang, ay pinagdadasal ko ang kaligtasan mo. Sus, di niyo na po kailangan gawin yan, Lo. Walang kahit sinong aswang ang makakapatay sa akin. Tignan niyo po itong dugo sa itak ko. Dugo po ito nung aswang na sumalakay dito sa lugar natin. Pero hindi na siya makakapanggulo dito kahit kailan. Dahil tigok na siya. Totoo ba yung sinasabi mo, Apo? Napatay mo na yung aswang? Parang gulat na gulat po kayo, Lo. Hindi po nakapagtataka yun dahil walang aswang ang makakaligtas sa malupit na kamay ni Julian. Alam ko naman, Apo. Pero siyempre, hindi natin alam ang maaaring mangyari sa iyo sa tuwing nakikipaglaban ka. Pero Apo, masaya ako na nagtagumpay kang talunin yung aswang na yon at masaya ako na ligtas ka. Hindi ka ba nasugatan ng aswang? Hindi po. Pero sana naman ay wala na munang aswang ang umatake rito sa atin, Lo. Para naman makapagpahinga ako at magawa ko na mga gusto kong gawin. Huwag kang mag-alala. Sigurado ko na darating din ang panahon na nakakatakutan ng mga aswang ang baryo natin na dahil sa iyo. Makakapagpahinga ka rin sa pakikipaglaban, Apo. Sana nga, Lo. Para mabigyan ko na ng oras ng sarili ko. Sige, matutulog na pala ako. Matulog ka na rin, Lo, para mas humaba pa ang buhay nyo. Ano ka ba? Mabasira ulo itong batang ito. Hinugasan ko muna sa batalan ang itak at saka ko yun itinago. Naghilamos na rin ako at inalis ko ang dugong kumapit sa katawan ko. Saka ako nagpalit ng damit. Maya-maya pa ay humiga na ako sa papag at agad akong nakatulog nang dahil sa labis na pagod. Kinabukasan ay hindi na ako nagulat nang naging laman ako ng usap-usapan ng mga tao sa aming lugar. Habang naglalakad ako, ay alam ko na pinagtitinginan ako ng mga tao at humahanga sila dahil isang aswang na naman ang nagawa kong patayin. Galing ako noon sa paglalakad
Yung kasi ang ehersisyong ginagawa ko tuwing umaga. Pagdating ko sa bahay ay hindi ako makapaniwala nang nalaman ko na naroon si Anita. Masaya silang nag-uusap ni Lolo Marcel habang tinutulungan siya ni Anita na magbalot ng saging sa lumpia wrapper. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay nananaginip lamang ako. Napatulala ako kay Anita. Juliana, nakauwi ka na pala. Oo nga pala, Anita. Siya si Juliana, ang apo ko. Anita? Anong ginagawa mo rito? Teka, magkakilala ba kayong dalawa? Opo. Ay, ang ibig ko po sabihin hindi pa pero parang magkakilala na rin pala. Bumili kasi ako ng lumpiang gulay sa lolo mo kahapon. At talagang nagustuhan ko ang lasa. Mabilis pala yung maubos ng mga bumibili. Kaya pinuntahan ko na rito si Lolo Marcel para pagkatapos niyang magluto ay makabili kagad ako. At para mapabilis ang paggawa niya, tinulungan ko na siya magbalot. Ang sabi ko nga ay di niya na ako kailangan tulungan. Pwede naman niya sabihin sa akin na ipagtira ko siya kung ilan ang bibili niya. Pero sadyang mapilit siya na tulungan ako. Oo nga pala, Anita. Alam mo ba, nakilala yung apo ko dito sa lugar natin. Isa kasi siyang antingerong manunugis at napakarami na niyang aswang na natalo at napatay. Na dahil sa kanya ay hindi kami natatakot sa mga aswang na sumasalakay dito. Narinig ko nga rin po na pinag-uusapan po siya ng mga tao. Mukhang totoo po ang mga sinabi mo, Lolo. Maswerte po tayo na may isang kagaya ni Julian na ipinagtatanggol at pinoprotektahan tayo laban sa mga aswang. Sinabi mo pa, bata pa lang kasi ang si Julian ay sinanay na siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban sa mga aswang. Teka, oo nga pala, apo. Nasa kusina yung almusal mo. Kumain ka na dahil alam kong nagugutom ka. Hindi na ako nakapagsalita dahil hindi pa rin ako makapaniwala na nasa bahay namin si Anita. Matapos kasi ang pagsusungit niya sa akin, simula nang nakita ko siya, ay hindi sumagi sa isip ko na uuwi ako sa bahay tapos madadatnan ko siya doon. Walang imik akong pumunta sa kusina para kumain. Habang kumakain ako, ay hindi ko mapigilang sulyapan si Anita hanggang sa napangiti ako dahil tila yon ang magiging simula para maging malapit kami sa isa't isa. Nang matapos ng magluto si Lolo ng mga paninda niya, ay bumili kagad sa kanya si Anita bago ito umalis. Kami na lang ni Lolo ang nasa bahay kaya malaya na kaming nakapag-usap. Alam mo, kahit bago pa lang si Anita sa lugar natin at kanina ko lang siya nakilala, ay masasabi ko na napakabait niya. Naisip ko nga na mas mabuti kung ang mga ganoong klase ng babae ang nililigawan mo, apo. Sigurado ko na magagabayan ka ni Anita para maalis ang pagiging barumbado mo. Ang totoo po niyan, Lo. Si Anita po yung babaeng sinasabi ko sa inyo na gusto kong ligawan. Ano ka ba? Abay, totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganun ay botong-boto ko sa kanya para sa iyo. Kung siya rin naman na magiging nobya mo, ay talagang magiging masaya ko. Sa tingin niyo po ba, Lo, meron po akong pag-asa sa kanya? Palagi po kasi niya akong sinusungitan at pinagtatabuyan eh. Baka kasi nayayabangan siya sa iyo. Pagkakataon mo na ito para muling ipakilala ang sarili mo sa kanya. Mabait naman siya at baka ayaw niya lang talaga sa mga mayayabang. Kahit paano ay nakakita ko ng konting pag-asa na magiging kasintahan ko si Anita dahil sa medyo malapit siya sa lolo ko. Naisip ko rin na baka tama nga si Lolo. Baka nga kailangan kong alisin ang hindi ko magandang ugali upang magkagusto na rin sa akin si Anita. Kinagabihan ay nagtungo ako sa bahay ni Anita. May dala akong 3 piraso ng pulang rosas na pinitas ko sa hardin ng aming kapitbahay. Ibang-iba si Anita ng gabing yon. Nakangiti niya akong pinapasok sa bahay niya at walang pagdadalawang isip niyang tinanggap ang dala kong mga bulaklak.
Uy, salamat sa mga bulaklak, Julian ha. Alam mo, naghahanap talaga ako nito para magkaroon ng buhay itong bahay ko. Walang anuman, Anita. Masaya ako kasi nagustuhan mo ang dala ko. Oo nga pala. Pasensya ka na kung nasungitan kita dati ha. Hindi kasi ako nakikipag-usap sa mga taong hindi ko pa kilala. Pero ngayong nakilala na kita, sa pamamagitan ni Lolo Marcel, ay masasabi ko na hindi pala kita dapat sungitan at ipagtabuyan. Sorry talaga, Julian. Wala yun, kalimutan na natin yun. Naiintindihan naman kita eh. Maiba ako, Anita. Nasaan pala yung kapatid mo? Baka pwede namang makilala ko siya. Si Kuya Arnel? Wala na siya rito eh. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Bumalik na siya sa Maynila kasi nandun ang pamilya niya. May hindi kasi sila pagkakaintindihan ng asawa niya, kaya sumama siya sa akin dito sa Negros Occidental. Pero pinayuhan ko siya na kung ano man ang problema nila, ayusin nila para sa mga anak nila. Nakinig naman siya sa akin, kaya bumalik na siya sa pamilya niya. Kung ganun, mag-isa ka na lang pala dito. Delikado pa naman para sa isang babaeng kagaya mo na walang kasama sa bahay. Lalo na't paboritong atakihin ng mga aswang tong lugar namin. Hindi naman ako natatakot sa mga aswang. Kasi, nandiyan ka naman para protektahan kami, di ba? Alam mo, nang malaman ko kay Lolo Marcel ang ginagawa mo para sa mga tao rito, ay nakonsensya ako sa pagsusungit ko sa'yo. Sobra akong humahanga sa'yo, Julian. Bihira mga kagaya mo na handang isugal ang sariling buhay para sa kaligtasan ng mas nakararami. Nakakahiya naman. Pero salamat sa mga sinabi mo. Sa totoo lang kasi tinutupad ko lang ang ipinangako ko sa tatay ko bago siya namatay. Nangako kasi ako sa kanya na ako ang sasalo sa tungkulin niya bilang tagapagtanggol ng aming baryo, bilang isang antingero laban sa mga aswang. Sobra talaga akong humahanga sa iyo, Julian. Sana ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo kasi napakaraming buhay ang umaasa sa iyo. At sigurado rin ako na maraming buhay na ang nailigtas mo. Salamat sa mga sinabi mo. Teka, maiba ako, Anita. Hihingin ko sana ang pagpayag mo na ligawan kita para maipakita ko sa'yo na gusto talaga kita. Pasensya na kung sinasabi ko to sa'yo ngayon pero ayoko na kasing patagalin eh. Walang problema sa akin. Wala naman akong karelasyon, kaya walang magiging problema. Talaga? Pumapayag kang ligawan kita? Oo naman. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Kasi nung una pinagtabuyan mo ako, di ba? Parang ang init ng dugo mo sa akin dati. Hindi pa kasi kita kilala noon. Pero ngayon, iba na. Medyo kilala na kita. At masasabi ko na mabuting tao ka. Kaya hindi mali na bigyan kita ng pagkakataong patunayan ang sarili mo sa akin. Naku, maraming salamat, Anita. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa sinabi mo. Salamat Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Anita sa akin. Napangiti na rin ako at hindi ko magawang itago ang nararamdaman kong kasiyahan. Napakasaya ko ng oras na yon dahil ramdam ko na malaki ang pag-asang maging magkasintahan kami ni Anita. Simula noon ay naging masigasig ako sa panliligaw kay Anita. Tuwing gabi ay palagi ko siyang pinupuntahan sa bahay niya para makipagkwentuhan. Madalas ay may dala ko sa kanyang bulaklak o hindi naman kaya ay mumurahing tsokolate. Unti-unti ay nakilala ko si Anita at nasabi ko na siya na talaga ang babaeng gusto kong maging ina ng mga magiging anak ko. Isang umaga, habang pinaghihiwa-hiwalay ko ang pambalot ng turon at lumpiang gulay, ay hindi ko napansin na nakangiti ako. Nang lumapit si Lolo Marcel para sabihin na bilisan ko na ang ginagawa ko, ay hindi ko siya sinagot dahil naglalaro sa isip ko ang napakagandang muka ni Anita. Hoy, Julian, ano ba nangyayari sa'yo? At para ka na maligno dyan?
Kanina pa ako nagsasalita pero parang hindi mo ko naririnig. Pasensya ka na, Lo. Ano nga ba ulit yung sinasabi nyo? Kita mo na yan. Ang sabi ko, bilisan mo na at magbabalot na ako ng turon. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? At mukha kang timang na nakangiti dyan. Iniisip ko lang po kasi si Anita, Lo. Hindi po kasi ako makapaniwala na pagkatapos niya akong sungit-sungitan dati, ay papayag siyang ligawan ko siya. Sabi ko na nga ba eh. Si Anita ang dahilahan ko bakit lutang ka. Pero sana naman ay seryoso ka dyan kay Anita ha. Kaawa-awa lang yung babae kung paglalaroan at sasaktan mo lang siya. Naku, hindi ko po gagawin kay Anita yan, Lo. Seryoso po ako sa kanya. Gusto ko na nga po siyang gawing asawa eh. Gusto ko na po siyang pakasalang kagad. Diyos ko ka! Hindi ka pa nga sinasagot pag-aasawa na kagad ang nasa utak mo. Kasal kagad. Maano bang magdahan-dahan ka? Ganun din naman yun eh. Doon din naman ang punta namin, Lo eh. Nararamdaman ko po na gusto na rin ako ni Anita. Baka nga hindi magtagal eh. Sagutin niya na ako eh. Di mabuti kung ganon. Basta kung sakaling maging kasintahan mo na si Anita, ay huwag mong kakalimutan ang tungkulin mo rito sa lugar natin. Sana ay hindi makagulo ang pag-ibig na yan sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Bagkus sana ay mas lalo mo pang galingan. Hindi niyo na po kailangan paalala sa akin yan, Lo. Alam ko kung ano ang prioridad ko. At yun ay ang pagiging antingerong manunugis. Kaya kahit magkaroon ako ng kasintahan, hindi ko po kakalimutan ang tungkulin ko. Baka nga, mas lalo pa akong ganaan sa pakikipaglaban ko sa mga aswang eh. Kasi meron akong inspirasyon. Mabuti naman kung ganon. Ako naman ay nagpapaalala lang sa iyo. O sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo para makapagbalot na ako ng turon. Bilisan mo na. Alam ko sa sarili ko na hindi magiging hadlang si Anita sa tungkulin ko sa aming baryo bilang isang antingerong manunugis ng mga aswang. Bagkus ay magiging dahilan pa si Anita para mas paghusayan ko. Kaya tiwala ko na hindi makakaapekto si Anita sa pagiging tagapagtanggol ko sa baryo namin laban sa mga aswang. Makalipas ang ilang linggong panliligaw ko kay Anita, ay sa wakas sinagot niya na ako. Sinabi niya sa akin na nakita niyang totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya nagdesisyon siya na maging magkasintahan na kaming dalawa. Abot langit talaga ang saya ko nang gabing nakuha ko ang matamis na oo ni Anita. Pakiramdam ko ay ako ang pinakamasayang tao sa mundo ng mga oras na yon. Simula noon ay palagi na kaming magkasama ni Anita. Sa tuwing naglalakad kami ay nakataas ang noo ko dahil ipinagmamalaki ko sa lahat na napakaganda ng kasintahan ko. May mga naging masaya para sa akin, pero may ilan na nagtaas ng kilay. Narinig ko rin na may mga nagsasabi na lolokohin ko lang si Anita at problema lang ang ibibigay ko kay Anita dahil barumbado ako at mahilig makipag-away. Isang umaga ay inaya ko si Anita na magpiknik sa talon na nasa loob ng gubat. Nagdala ako ng mga pagkain at naglatag kami ng banig. Habang kumakain ay napatingin ako kay Anita. Matagal akong nakatulala habang nakatitig sa kanyang muka. Bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Baka matunaw naman ako niyan. Hindi kasi ako makapaniwala. Nakasintahan ko na ang isang napakagandang babae na kagaya mo. Pakiramdam ko na nanaginip lang ako eh. Pero kung panaginip to, ayoko nang gumising. Gusto ko na lang matulog habang buhay. Ano ka ba? Totoo ito at hindi ito isang panaginip. Kahit ako, hindi rin ako makapaniwala na nobyo ko na ang pinakasikat at pinakamagaling na antingerong manunugis. Pero may hihilingin sana ako sa iyo, Julian. At sana, huwag mo itong masamain ha. Kaya lang, nahihiya akong sabihin sa iyo eh. Ano yun? Sabihin mo na.
Hindi mo kailangan mahiya sa akin kasi kasintahan mo na ako. Ano kasi? Nag-aalala ako sa ginagawa mong pakikipaglaban sa mga aswang. Natatakot ako na baka mamaya may masamang mangyari sa'yo. Alam mo Anita, sa tungkulin ko na to, ay hindi na talaga maiiwasan na may masamang mangyari sa akin. Nang tanggapin ko ang pagiging tagapagtanggol, ay inaasahan ko na yan. Pero kahit masugatan o masaktan man ako, ang importante, buhay pa rin ako hanggang ngayon. Pero Julian, hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod mong laban. Paano kung mapahama ka ng gusto? Paano kung isang malakas na aswang ang makaharap mo at mapatay ka niya? Julian, kakasimula pa lang ng relasyon natin at ayoko matapos kaagad to dahil namatay ka sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Anita, kaya kong sarili ko. Wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Teka, sandali nga. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Julian, gusto ko sana na tumigil ka na sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Mamuhay ka na lang ng gaya ng isang normal na tao. Gusto ko na talikuran mo na ang tungkulin mo sa baryong to. Kasi ayoko mapahama ka sa ginagawa mo. Huwag mo sanang masamay ng mga sinasabi ko ha. Wala akong masamang intensyon kung bakit gusto kong gawin mo yon. Ikaw lang talaga ang inaalala ko. Naiintindihan kita. At alam ko na ang kaligtasan ko lang ang iniisip mo. Pero Anita, hindi ko basta pwedeng bitiwan ang tungkulin ko sa baryong to bilang isang tagapagtanggol na antingerong manunugis. Ako lang ang inaasahan nila pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isa pa, bago mamatay ang tatay ko, ay nangako ko sa kanya na hindi ako titigil hanggat merong mga aswang na umaatake rito. Kaya pasensya ka na kung hindi ko mapagbibigyan ng gusto mo. Sana maintindihan mo rin ako. Kung mahal mo ako, susundin mo ang gusto ko. Hindi naman sa ganyan masusukat ang pagmamahal ko sa iyo, Anita. Mahal na mahal kita. Pero mahal ko rin ang baryong to. Kahit may ilang galit sa akin dito dahil barumbado ako at mahilig ako makipag-away, hindi ko kayang tiisin na hindi sila protektahan laban sa mga aswang. Ewan ko sa'yo. Hindi ba dapat sinusunod mo ko? Maganda naman ang intensyon ko kung bakit ayoko na makipaglaban ka sa mga aswang eh. Alam ko naman yan, Anita. Pero sige, pag-iisipan ko ang gusto mo. Pero wag naman kagad na titigil ako sa pagiging antingerong manunugis. Hanggang kailan ka mag-iisip? Gaano katagal? Hindi ko masasabi pero pag-iisipan ko. Pasensya ka na talaga. Aasahan ko. Nasusundin mo ang sinabi ko, Julian. Hihintayin ko ang desisyon mo. Diretso kong tinignan sa mata si Anita pero umiwas siya ng tingin. Naramdaman ko na nagtampo siya dahil hindi ko kagad napagbigyan ang kanyang gusto. Ipinagdasal ko rin na sana ay hindi maapektuhan ang aming relasyon kung sakaling hindi ko siya mapagbigyan sa gusto niyang mangyari. Napansin ko na tila nawalan na ng ganang magpiknik at makipag-usap si Anita sa akin. Agad siyang nag-ayang umuwi na at ang katwiran niya ay biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Ihahatid ko pa sana siya sa kanyang bahay, ngunit mariin siyang tumanggi. Alam ko na hindi maganda na kausapin ko siya ng oras na yon, kaya hinayaan ko muna siya na mapag-isa. Habang naglalakad ako pauwi ay nakasalubong ko ang kaibigan kong si Owen. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Oh pre, saan ka galing? May dala kang basket at banig ah. Mukhang nagpiknik ka. Oo pare, nagpiknik kami ni Anita dun sa may talon sa gubat. Uy, ayos yan ah. Nag-date na pala kayo. Pero bakit parang ang lungkot mo pare? Hindi ba dapat masaya ka? Paano naman ako magiging masaya kung ang gusto ni Anita ay tumigil na ako sa pakikipaglaban sa mga aswang? Gusto niyang talikuran ko ang tungkulin ko sa baryo natin. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Pumayag ka ba pare? Ibig bang sabihin ay hindi ka na namin makikitang makipaglaban sa mga aswang?
Ang sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko ang magiging desisyon ko. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ko siya kayang pagbigyan pare. Simula nang namatay si tatay, ay ginagawa ko na to at hindi ganun kadali para sa akin na pabayaan ng mga tao rito pare. Alam mo yan, kahit barumbado at palaway ako, ay may pakialam pa rin ako sa lugar natin. Mahal ko ang mga tao rito. Ang sabi pa niya pare, kung mahal ko siya, ay gagawin ko ang gusto niya. Mahirap nga yung sitwasyon mo na yan pare. Naiipit ka ngayon sa pagmamahal mo sa baryo natin at sa pagmamahal mo kay Anita. Pero kung anong sinasabi ng puso mo, ayun ang gawin mo pare. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga aswang, ay ipaunawa mo sa kanya kung bakit mo kailangan gawin yun. Yan nga ang problema ko eh. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yun sa kanya. Bakit ba kasi gusto niyang tumigil ka sa ginagawa mo? Paano? Natatakot daw siya na may mangyaring masama sa akin. Naiintindihan ko naman siya. Pero sana maintindihan niya rin na hindi ganun kadali ang gusto niyang gawin ko. Sa bagay, may punto naman ang sinabi niya pare. Kaya lang, dapat may tiwala siya sa'yo at sa kakayahan mo bilang isang antingerong manunugis. Dapat alam niya na walang aswang ang nakakaligtas sa'yo. Hindi ka naman makikilala sa bagay na yan kung di ka magaling makipaglaban sa mga aswang eh. Basta pare, ikaw lang ang makakaresolba sa problema mong yan. Gaya ng sinabi ko, gawin mo kung ano talaga ang gusto mo. At kung mahal ka talaga ni Anita, ay dapat niya yung maintindihan. Maraming salamat pare. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko dahil sa mga sinabi mo. Ngayon pare, buo na ang loob ko na ipagpatuloy ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. At ang kailangan ko na lang gawin ay ang ipaunawa kay Anita na hindi ko pwedeng talikuran ng aking tungkulin. Matapos ang pag-uusap namin na yon ni Owen, ay mas naging malinaw na sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Napagtanto ko na hindi ko kailangan sundin ang gusto ni Anita para patunayan ko sa kanya na mahal ko siya. Nagdesisyon akong huwag sabihin kay Lolo Marcel ang sinabi sa akin ni Anita na tumigil na ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Baka kasi hindi yun magustuhan ng lolo ko at hindi maging maganda ang tingin niya kay Anita. Sinabihan ko rin si Owen tungkol sa bagay na yun. At baka kapag nakausap niya si Lolo Marcel ay madulas siya na sabihin yun kay Lolo. Sa tuwing nagkikita at magkasama kami ni Anita, ay napansin ko ang panlalamig niya sa akin. Ramdam ko na tila wala siyang gana na kausapin ako at naging matipid na ang mga sagot niya sa mga tanong ko. Gaya na lamang ng gabing yun, pinuntahan ko si Anita sa bahay niya at dinalhan ko siya ng 3 rosas. Pinapasok naman niya ako pero tila hindi siya masaya na nakita niya ako. Anita, may dala pala akong mga rosas para sa'yo. Alam ko kasi na paborito mo mga to eh. Sige, pakilagay na lang dyan sa florera sa lamesa. Anita, alam ko na may tampo ka sa akin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagsasabi sa'yo ng desisyon ko sa gusto mong gawin ko. Ang totoo niyan nakapag-desisyon na ako kaya lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Sa sinabi mong yan, ay mukhang alam ko na ang sasabihin mo. Hindi ka titigil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tama ba ako? Oo, Anita, tama ka. Pero sana maintindihan mo kung bakit hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Naiintindihan naman kita na ayaw mo may mangyaring masama sa akin. Pero Anita, hindi ko pwedeng basta pabayaan ang aming baryo. Lalo na't wala akong ideya kung kailan muling may aswang nasasalakay dito. Okay, naiintindihan naman kita. Pero sana maintindihan mo rin na ayoko magkaroon ng nobyo na anumang oras ay pwedeng mamatay dahil sa masyado siyang nagpapakabayani. Teka, anong ibig mong sabihin? Ayoko na, Julian. Ayoko na. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Teka. Nagbibiro ka lang, di ba? Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ako ang klase ng tao na magbibiro sa ganitong sitwasyon, Julian.
Seryoso ako. Hiwalay na tayo. Total, mas pinipili mo yung pagiging bayani mo kaysa sa akin. Sige na, makakaalis ka na. At parang awa mo na. Huwag mo na akong guguluhin pa. Teka Anita, parang awa mo na. Hindi ko kayang mawala kay. Pag-usapan natin to. Ipapaunawa ko sa'yo kung bakit hindi ko maaaring itigil ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. Kailangan ako ng baryo namin eh. Hindi ko na kailangan marinig pa ang mga paliwanag mong ulian. Dahil hindi naman yan mababago ang desisyon mo. Ayokong pilitin ka sa ayaw mong gawin. Kaya mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Umalis ka na. Dahil wala na tayong dapat na pag-usapan. Lumuhod ako sa harapan ni Anita at nakiusap ako sa kanya na huwag niya akong hiwalayan. Pero naging matigas siya. Ipinagtabuyan niya ako palabas ng kanyang bahay. At nang nasa labas na ako, ay malakas niyang isinarado ang pinto. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan ni Anita pero wala na akong nakuwang sagot sa kanya. Naiiyak at bagsak ang balikat na umuwi ako sa aming bahay. Agad yung napansin ni Lolo Marcel kaya tumabi siya sa akin nang umupo ako. Sandali ka. Nakakapanibago ka ngayon ah. Dati kapag galing ka kay Anita ay hanggang tenga ang ngiti mo. Bakit ngayon ay parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa? May hindi ba magandang nangyari? Lo, wala na po kami ni Anita. Nakipaghiwalay na po siya sa akin. Ano ka mo? Hiwalay na kagad kayo? Isang buwan pa lamang ang relasyon nyo ah. Huwag mo sabihin na may ginawa kang kalokohan kaya nakipaghiwalay siya sa'yo. Naku, sinasabi ko sa'yo bata ka. Sabi ko sa'yo huwag mo sasaktan si Anita eh. Lolo naman, sama naman ang tingin niyo sa akin. Bilis niyo naman akong husgahan. Wala po akong ginawang kalokohan, wala akong kasalanan. Kasi hindi ko napagbigyan si Anita sa gusto niyang gawin ko. Kaya siya nakipaghiwalay sa akin. Ano ba yung bagay na pinapagawa ni Anita sa'yo at hindi mo kaya? Ayoko na po sanang sabihin to sa inyo kasi baka maging masama ang tingin niyo kay Anita eh. Ang gusto niya po kasing gawin ko, tumigil na po ako sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Ayaw niya raw po kasing may mangyaring masama sa akin. Baka raw po mamatay ako ng maaga sa ginagawa ko. Hindi ba dapat ay naiintindihan niya na hindi mo basta-basta pwedeng talikuran ang tungkulin mo sa ating baryo bilang antingerong manunugis at tagapagtanggol? Isa pa, bago ka pa niya nakilala, ay isa ka ng antingerong manunugis. Matagal mo nang ginagawa yan. Hindi niya dapat yun alisin sa'yo dahil parte na yon ng pagkatao mo. Ay nako, ang mabuti pa siguro ay hayaan mo munang makapag-isip-isip si Anita at baka nabigla lang siya sa mga sinabi niya sa iyo. Hindi po, Lo. Sa tingin ko talagang desidido na po si Anita na tapusin na ang relasyon namin dalawa. Para nga pong galit na galit siya sa akin eh. Parang napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Pero naiintindihan ko naman siya kasi nag-aalala talaga siya sa akin. Pero hindi ko po akalain na yun na magiging dahilan ng paghihiwalay namin. Ay nako, sa totoo lang ay nalulungkot ako sa paghihiwalay niyong dalawa ni Anita. Ang buong akala ko pa naman ay kayo ng dalawa ang magiging magkasama hanggang sa huli. Botong-boto pa naman ako sa kanya para sa iyo. Pero wala ka nang magagawa kundi ang irespeto ang desisyon niya. Ipagdasal mo na lang na sana ay magbago pa ang isip niya at makipagbalikan na siya sa iyo. Ewan ko, Lo. Ayokong umasa kasi baka mas lalo lang akong masaktan kung iisipin ko na babalikan pa ako ni Anita. Sige, Lo, bukas na lang po ulit tayo mag-usap. Gusto ko na po magpahinga. Tumayo na ako at nagtungo sa kwarto namin ni Lolo Marcel. Pagkasarado ko ng pinto, ay doon ko na pinakawalan ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ako sanay na umiyak sa harapan ng ibang tao kahit pa kay Lolo Marcel. Kaya doon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para mailabas ang nararamdaman kong sakit at lungkot. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing nagkakasalubong kami ni Anita sa daan, ay palagi niya akong nilalagpasan na para bang hindi niya ako nakikita. Napakasakit sa akin
na matapos ang aming pagiging magkasintahan ay itinuring niya ako na parang hindi niya ako kilala. Mas pinili kong wag muna siyang kausapin dahil baka mas lalo lang akong masaktan sa mga sasabihin niya. Hanggang isang araw ay kumalat ang usap-usapan na may aswang na namang umaatake sa baryo namin. Naisip ko na mas mabuti na ituon ko ang pansin ko sa pagtugis sa aswang kesa sa ilugmok ko ang sarili ko sa sobrang kalungkutan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa aming baryo, ay nakita ko ang aswang na nasa ibabaw ng bubong ng isang bahay. Napag-alaman ko na babae ang aswang na yon, pero wala akong pakialam sa kasarian ng isang aswang. Kapag nalaman ko na banta siya sa buhay ng mga tao, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Hoy, Impacta! Bumaba ka dyan at labanan mo ako! Tignan natin ang galing mo! Umalingaw-ngaw ang malakas at galit na sigaw ng aswang sa katahimikan ng gabi. Tumalon siya mula sa bubong at agad niya akong sinugod. Bigla siyang nawala sa harapan ko at natawa ko dahil ilang beses ko nang nakita ang taktikang yon ng mga aswang. Inasahan ko, nalilitaw sa likuran ko ang aswang, pero pagharap ko roon ay wala ang aswang. Anak ng putya! Nasaan siya? Nagulat ako nang biglang sumampa ang aswang sa likuran ko at kinagat niya ako sa leeg. Nabitiwan ko ang aking itak. Ganun pa man ay hindi ako pinanghinaan ng loob. Umatras ako at malakas kong ibinangga ang aswang sa isang puno na nasa gilid ng daan. Kumawala ang aswang sa akin, pero agad din siyang nawala at wala kong ideya kung saan siya nagpunta. Lokong aswang yun ah! Mukhang alam niya na ang galaw ko. Saan na kaya siya nagpunta? Mukhang takot din siya sa akin. Kung hindi, ay dapat hindi siya tumakas. Umuwi akong sapo ang sugat ko sa leeg. Nagpasalamat ako na hindi ganun kalalim ang sugat ko. Nang nakauwi ako, ay agad akong inasikaso ni Lolo Marcel. Nilinis niya ang sugat ko at pagkatapos ay nilagyan yun ng gamot at binalutan niya yon ng benda. Sa susunod kasi mag-iingat ka. Ito yung sinasabi ko na hindi lahat ng aswang ay madali mo mapapatay. Pero baka naman kaya ka nagawang sugatan ng aswang na yon dahil wala ka sa focus. Baka iniisip mo ang paghihiwalay niyong dalawa ni Anita. Ay dako, mali yan. Hindi ko po yun iniisip, Lo. Ang totoo nga po niyan eh. Parang nakatulong pa sa akin na may aswang na naman dito sa atin kasi meron akong ibang gagawin. Kapag wala kasi akong ginagawa, palagi kong naiisip si Anita eh. Talagang matalino lamang ang aswang na nakalabang ko kanina, Lo. Kasi parang alam niya po kung paano ako gumalaw. May tiwala ako na matatalo mo rin ang aswang na yon. Gaya lang siya ng ibang aswang na nagtangkang guluhin tayo pero sa huli ay kamatayan ang sinapit. Huwag ka na munang masyadong gumalaw at baka dumugo ulit yung sugat mo. Sige na apo, magpahinga ka muna at kailangan mo yon. Nauna na akong pumasok sa kwarto namin at nang nakahiga na ako ay naisip ko yung aswang na nakaharap ko kanina. Hindi ko alam, pero tila pamilyar siya sa akin. Parang kilala ko siya, ngunit hindi ko magawang matukoy kung sino siya. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Pagkatapos naming mag-almusal ni Lolo Marcel, ay naisipan kong magtungo sa bahay ni Owen dahil gusto kong makipag-usap sa kanya. Medyo naiinip kasi ako sa bahay at ayokong isipin si Anita, kaya kailangan ko ng ibang makakausap. Nang nasa harapan na ako ng bahay nila Owen, ay nagtaka ko nang lumabas doon si Anita. Hindi niya ako tinignan at dire-diretso siyang naglakad palayo. Ipinagpatuloy ko ang pagpasok sa bahay ni Owen at naabutan ko siya na nakaupo sa maliit niyang sala. O pare, ikaw pala, anong meron?
Gusto ko lang sana makipagkwentuhan. Nakita kong galing si Anita rito ah. Anong ginagawa niya rito sa bahay mo? Wala pare. Meron lang siyang tinanong. Naghahanap kasi siya ng mag-aayos ng sira ng bubong niya. Ang sabi ko, magpunta siya doon kay Mandani. Kasi magaling na karpintero yun. Yun lang ba ang pinag-usapan niyo? Wala na bang iba? Wala na pare. Alam ko yan tumatakbo sa utak mo ah. Para sa kaalaman mo pare, wala akong gusto kay Anita. Saka malaki ang respeto ko sa pagkakaibigan natin. At hindi ko tataluin si Anita pare. Kasi dati mo siyang nobya. Pasensya ka na pare ah. Gulo ng isip ko eh. Hindi ko kasi naiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Ganito nga yata kapag mahal mo pa ang isang babae pare. Lahat na lang ng lalaking lalapit sa kanya pagdududahan mo, pagseselosan mo. Pero pare, naniniwala naman ako sa'yo at may tiwala ako na hindi ka gagawa ng bagay na alam mong masasaktan ako pare. Iniba ko na ang pinag-uusapan namin ni Owen. Inalis ko na ang topic namin tungkol kay Anita dahil baka masaktan lang ako at hindi ko maiwasang umiyak. Pinag-usapan na lang namin ni Owen ang tungkol sa aswang na nakaharap ko nung nakaraang gabi at sinabi ko sa kanya na mukhang mahihirapan ako na talunin ang aswang na yon. Pinalakas naman ni Owen ang loob ko at sinabi niya na may tiwala siya na mapapatay ko rin ang aswang na yon gaya ng ibang aswang na sumalakay sa aming baryo. Halos araw-araw ay nagpupunta ako sa bahay ni Owen para makipagkwentuhan. Sa gabi naman ay lumalabas ako para tugisin ang babaeng aswang. Kahit paano ay nakakalimutan ko ang masakit na nangyari sa amin ni Anita dahil sa mga bagay na yon. Pero sa tuwing mag-isa ako, lalo na kapag bago ko matulog, ay doon ko nararamdaman ang sakit ng paghihiwalay namin ni Anita. Isang umaga ay muli akong nagpunta sa bahay ni Owen. Sanay na akong hindi kumakatok sa pinto ng kanyang bahay. Binuksan ko ang pinto at pagpasok ko ay hindi ko nakita si Owen. Nasaan kaya si Owen? Baka naman may pinuntahan lang siya at babalik din kaagad. Pabaya talaga ang mokong na yun. Iwanan ba namang bukas ang pinto niya? Umupo muna ako at hinintay ko na bumalik si Owen. Pero isang oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Hanggang sa naisipan kong umalis na at bumalik na lang mamaya. Paglabas ko ng bahay ni Owen ay nagulat ako dahil nakatayo si Anita sa labas ng bakuran ni Owen. Pailalim siyang nakatingin sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya kakausapin kasi baka masaktan lang ako, pero hindi ko napigilan ang sarili kong lapitan siya. Anita, kumusta ka na? Galit ka pa ba sa akin? Iniisip mo bang galit ako sa'yo? Dahil hindi mo pinagbigyan ng gusto ko? Alam mo, naisip ko na naging pabor pa nga sa akin ang paghihiwalay natin dahil nakilala ko ang lalaking mamahalin ko ng totoo at gagawin ng lahat ng gusto ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Meron ka ng bagong nobyo? Tama ka. At mas masaya ako sa kanya kumpara sa'yo. Parang hindi mo naman pala ako minahal. Kasi ang bilis mo kong pinalitan. Wala ka ng pakialam doon kung mabilis ako magpalit ng nobyo. Kasi kapalit-palit ka naman talaga eh. Pero hindi mo ba tatanungin kung sino ang lalaking nagpapatibok ng puso ko ngayon? Hindi ko na kailangan malaman yan. Kung sa kanya ka masaya, ay magiging masaya na lang ako para sa'yo. Sige na Anita. Kailangan ko nang umuwi. Teka, ayaw mo ba talaga malaman kung sino siya, Julian? Kahit ba sabihin ko nakilala mo ang lalaking minamahal ko ngayon, ay hindi ka pa rin magkakaroon ng interes na makilala siya? Sapat na sa akin na malaman na mukhang taga rito lang pala ang ipinalit mo sa akin. Pero hindi pa rin ako interesadong malaman kung sino ang bago mo. Paano kung sabihin kung si Owen ang bago kong nobyo? Natigilan ako sa narinig ko. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Tinitigan ko si Anita at hinintay kong sabihin niya
na nagbibiro lang siya. Pero hindi niya ginawa. Bagkus ay nakakaloko pa siyang ngumiti sa harap ko. Oh, bakit yata bigla ka natameme? Sa bagay, hindi mo siguro akalain na si Owen na matalik mong kaibigan ang ipapalit ko sa'yo, no? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako magagawang traidorin ni Owen. Alam niya na masasaktan ako kapag naging magkasintahan kayong dalawa. Isa pa, may respeto siya sa akin at sa pagkakaibigan namin. Kaya hindi niya yan gagawin. Kalokohan yan. Ano? Paano hindi niya magagawa? Eh, ginawa na nga niya. Alam mo kasi, nung naghiwalay tayo, ay si Owen ang palagi ko nakakausap para maglabas ng sama ng loob. Hanggang sa hindi na namin namalayan na nauhulog na pala kami sa isa't isa. Wala nang ligawan na nangyari at nagkasundo kami ni Owen na maging magkasintahan na kaming dalawa. Ang sabi pa nga niya sa akin, wala siyang pakialam kahit masaktan ka pa niya kapag naging kami. Ganun niya ako kamahal. Nabaliwala ka sa kanya kahit masira ang pagkakaibigan yung dalawa. At hindi ka ba nagtataka kung bakit wala si Owen ngayon sa bahay niya? Umalis na siya at nagpunta siya sa Maynila. Kapag natapos ko na mga kailangan kong gawin dito, ay susunod na ako sa kanya at doon na kami magsasama. Tumiim ang bagang ko at mariin kong naikuyom ang aking mga kamay. Hindi ko naramdaman na nagsisinungaling si Anita sa akin, kaya inisip ko na totoo ang lahat ng sinabi niya. Pakiramdam ko ay paulit-ulit na sinaksak ang puso ko. Hindi ko kasi akalain na magagawa yun ni Owen sa akin. Bukod kay Lolo Marcel, ay siya na lamang ang pinagkakatiwalaan ko. At tila nga sinaksak ako sa likod ng taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko na nagawang makapagsalita. Naglakad na ako palayo kay Anita habang napakagulo ng aking isipan. Para akong nakalutang sa alapaap ng sandaling yon at hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Nang nasa bahay na ako, ay tila wala sa sarili na umupo ako. Nakatulala ako habang paulit-ulit kong naririnig sa loob ng ulo ko ang mga sinabi ni Anita sa akin kanina. Hanggang sa lumapit si Lolo Marcel sa akin. Apo, tikman mo nga yung niluto kong adobo. Baka kasi kulang sa alat para madagdagan ko pa ng toyo. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit para ka namatayan sa itsura mo? Napakahayop niya, Lolo. Napakahayop niya. Traidor siya! Traidor! Sino ba sinasabi mo traidor? Sino pa ba? Eh di yung magaling na Owen na yun. Ano ka mo, si Owen? Aba bakit? Anong ginawa sa'yo ni Owen at sinabi mong traidor siya? Nobya na po niya si Anita. Hindi ba ang kapal ng mukha niya? Pasabi-sabi pa siya sa akin nirerespeto niya ang pagkakaibigan namin, tapos malalaman ko na tinuhog na pala niya si Anita. Diyos ko, babagin langit. Totoo ba yung sinasabi mo? Sigurado ka ba? Kasi sa pagkakakilala ko kay Owen, ay hindi niya yung magagawa sa'yo, Apo. Abay matalik kayo magkaibigan. Malalim ang pinagsamahan yung dalawa. Kahit nga po ako hindi makapaniwala na magagawa niya sa akin yun eh. Pero ginawa po niya. Si Anita po mismo nagsabi sa akin. At nasa Maynila ngayon si Owen. Dahil doon na sila magsasama ni Anita. Anak ng putya. Napakasakit ng ginawa ni Owen sa akin, Lo. Sa lahat ng tao, siya pa talaga ang gumawa nito sa akin. Pero hindi ako papayag na maging masaya sila. Paghihiwalayin ko silang dalawa. Pambalot nga ng lumpia na paghihiwalay. Sila pa kaya? Nang sandaling yon, ay hindi ko na napigilang umiyak sa harapan ni Lolo Marcel. Nasaktan ako noong nakipaghiwalay si Anita sa akin, pero mas nasaktan ako nung nalaman kong tinraidor ako ng matalik kong kaibigan. Nang dahil sa pangyayaring yon, ay nawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay. Kaya ang pagtugis sa aswang na sumasalakay sa aming baryo ay hindi ko na nabigyan ng pansin. Palagi lang akong nasa loob ng aming bahay
at nagmumukmok. Kahit nalalaman kong umaatake ang aswang, ay wala akong ginagawa at palagi lang akong nagmumukmok sa loob ng kwarto. Isang gabi ay pumasok sa kwarto si Lolo Marcel para ako ay kausapin. Lo, pwede ba lumabas ka muna? Gusto ko mapag-isa. Apo, alam ko nasasaktan ka sa nangyayari. Pero baka naman pwedeng lumabas ka at baka umatake ulit yung aswang. Tinatanong na ako ng mga tao kung bakit hindi mo tinutugis yung aswang na nandito sa baryo natin. Natatakot na sila na wala na magpoprotekta sa kanila laban sa mga aswang. Kayo na lang po magsabi sa kanila na sa ngayon ay hindi ko pa kaya makipaglaban sa aswang. Nasasaktan pa rin kasi ako sa ginawang pagtatraidor ni Owen sa akin eh. Ay, nako apo ko. Naiintindihan kita. Pero hindi ka dapat magpa-apekto sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Kailangan ka ng mga tao, iho. Kailangan ka namin, apo. Ikaw lamang ang may kakayahan na labanan ng aswang na yon. Dahil ikaw lang ang antingerong manunugis dito sa baryo natin. Sandali lang naman, Lo. Wala po ba talaga akong karapatang malungkot at masaktan? Hindi po ba pwede akong tumigil muna sa pagtatanggol sa baryong to kahit alam ko sa sarili ko na wala pa akong kakayahang lumaban sa mga aswang? Dapat po ba? Kapakanan ng ibang tao ang palagi kong uunahin kaysa sa nararamdaman ko? Lolo naman, simula nang mamatay si tatay, ay hindi na ako tumigil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngayong nasasaktan ako at gusto ko magpahinga, ay hindi pa rin ba pwedeng unahin ko muna ang sarili ko? Natahimik si Lolo Marcel sa mga sinabi ko. Naluwa siya at alam kong naramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko ng sandaling yon. Walang imik siyang lumabas habang ako ay muling naiwang mag-isa. Maya-maya ay hindi ko na napigilan ang mapahagulgol. Wala akong ideya kung hanggang kailan ako masasaktan nang dahil sa ginawa ni Owen sa akin. Sa gabing yon, habang mahimbing nang natutulog si Lolo Marcel, ay gising na gising pa rin ako. Hindi ko pa rin matanggap na nagawa akong traidorin ng taong napakatagal kong pinagkatiwalaan. Napapitlag ako nang biglang may kumatok sa pinto. Hindi ako makapaniwala nang narinig ko ang boses ni Owen sa labas ng aming bahay. Agad na bumangon ang galit sa akin dibdib. Nagising na rin si Lolo Marcel at pinigilan pa niya ako na puntahan si Owen dahil alam niya ang gagawin ko. Pero wala na siyang nagawa nang buksan ko ang pinto at isang malakas na suntok ang pinatama ko sa muka ni Owen. Natumba siya at napaupo sa lupa. Nagtaka ko dahil puno ng sugat si Owen. May natuyong dugo, ang damit at katawan niya. Ngunit wala roon ang atensyon ko kundi sa ginawa niyang kasalanan sa akin. Walang hiya ka, hayop ka! Ang kapal ng mukha mo magpakita pa sa akin matapos mong agawin si Anita sa akin. Pare, sandali, makinig ka muna sa akin, pare. Hindi ko inagaw si Anita sa'yo, ano ka ba? Niloloko niya lang tayong lahat. Dahil ang totoo, siya ang babaeng aswang na nandito ngayon sa baryo natin, pare. Maniwala ka. Sinungaling ka. Wala akong papaniwalaan sa mga sinasabi mong traidor ka. Paring Julian, makinig ka naman. Yung isang aswang na napatay mo, kapatid ni Anita yung pare. Hindi kanya talaga minahal. Nagkunwari lang siya may gusto sa'yo para ipaghiganti ang kapatid niya. Yung pakikipaghiwalay niya sa'yo, planado niya yun. Ginawa niya yun para mawalan ka ng ganang makipaglaban sa aswang, pare. Pero nang hindi siya nagtagumpay, pinalabas niya na may relasyon kaming dalawa kahit hindi naman totoo. Dahil umaasa siya na kapag nasaktan ka, pare, ay titigil ka na sa pagiging antingerong manunugis mo. At kaya ako nawala ng ilang araw ay dahil pinagtangkaan niya akong patayin sa gubat. Mabuti na lang talaga, pare, at nakaligtas ako at nagawa ko pang makabalik dito. Pare, maniwala ka naman oh. Hindi ako gagawa ng bagay na alam kong masasaktan ka.
Dahil magkaibigan tayong dalawa, pare. Magkasangga tayo sa lahat ng bagay, pare. Napakasinungaling mo talaga. Hindi ko akalain na napakagaling mong gumawa ng kwento, hayop ka! Julian, sa tingin ko ay nagsasabi ng totoo si Owen. Tignan mo nga ang itsura niya. Puno siya ng sugat na halatang mula sa kagat at kalmot ng isang aswang. Mag-isip ka nga. Sino ba ang mas paniniwalaan mo? Ang kaibigan mong matagal mo nang nakasama? O ang babaeng nito mo lang nakilala? Natigilan ako sa sinabing yun ni Lolo Marcel. Unti-unting nawala ang galit ko para kay Owen at napalitan yun ng awa dahil sa kanyang itsura. Hanggang sa biglang naging mabigat ang hangin, naging maalinsangan ang paligid at doon na nga dumating si Anita na may nakakatakot na ngiti sa labi. Maniwala ka sa mga sinabi ni Owen, Julian. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Kailanman ay hindi kita minahal. Gusto kong ipagiganti ang pagpatay mo sa kapatid ko. Kaya ginawa ko ang lahat ng yon para sirain ka. Pero mukhang wala na akong magagawa kundi ang ipakita kung sino talaga ako. Dahil buhay pa pala ang Owen na yan at sinabi niya na ang sikretong pilit kong tinatago. Nagulat kaming lahat nang biglang nag-anyong aswang si Anita. Labis akong nagimbal sa katotohanang sumampal sa akin. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng minahal ko ay isa palang aswang. Mabilis na kinuha ni Lolo Marcel ang matalas kong itak at ibinigay niya yon sa akin. Inalalayan ni Lolo si Owen para ipasok sa aming bahay. Patayin mo ang aswang na yan, Apo. Ipakita mo sa kanya na nagkamali siya ng taong pinaglaruan at niloko. Durugin mo siya. Pero Lo, mahal ko siya eh. Hindi ko po alam kung kaya ko siyang saktan. Huwag mong isipin na mga masasaya yung alaala dahil lahat ng yon ay hindi totoo. Palabas niya lang yon. Ang isipin mo ay ang panlolokong ginawa niya sa'yo. Isipin mo na ang babaeng yan ay pinaasa at sinaktan ka ng ilang beses. Kaya kamatayan ang nararapat sa kanya. Habang nakatingin ako kay Anita na nasa anyong aswang, ay napalitan ng galit ang pagmamahal ko sa kanya. Inisip ko na siya ang dahilan kung bakit nawalan ako ng ganang makipaglaban sa aswang. Isiniksik ko sa utak ko na hindi niya talaga ako minahal at paghihiganti lamang ang dahilan kung bakit siya nakipaglapit sa akin. Malakas akong sumigaw at sinugod ko ang aswang na yon. Pero naramdaman ko na nagdadalawang isip pa rin akong saktan ang aswang dahil kahit papano ay may pagmamahal pa ako para kay Anita. Hanggang sa nagawa kong kalmutin ng aswang sa dibdib. Sinundan niya yon ng mariin na kagat sa aking balikat. Walang kahirap-hirap niya akong binuhat at malakas niya akong binalibag sa lupa. Napaungol ako nang dahil sa labis na sakit. Julian, lumaban ka, Apo! Tumayo ka dyan at ipakita mo sa manlulokong aswang na yan kung sino kan talaga. Ipakita mo na isa kang mabagsik na antingero ng ating bayan. Ito na ang tamang oras para ipagiganti ko ang kapatid kong pinatay mo, Julian. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay rin ang dapat na kapalit. Hayop ka, Anita. Manluloko ka. Napakasama mo. Para paglaruan ako. Dapat lang yan sa'yo. Kulang pa nga lahat ng yan sa ginawa mo pagpatay sa kapatid ka. Kung hindi kayo pumapatay at nananakit ng tao, ay hindi yun sasapitin ng kapatid mo. At sigurado ako na susunod ka na sa kanya at magsasama na kayong dalawa sa impyerno. Nanlisik ng gusto ang mga mata ng aswang at galit na galit siyang sumigaw. Akmang aatakihin niya ulit ako nang biglang dumating si Owen na may hawak na kawayang may matulis na dulo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa aswang at itinarak niya sa dibdib ng aswang
ang kawayan. Nagwala ng husto ang aswang, pero hindi nito magawang hugutin ang kawayang hawak ni Owen na nakabaon sa dibdib nito. Pare! Tapusin mo na siya, pare! Dali! Patayin mo na siya bago pa siya makawala! Bilisan mo! Hindi mo ako mapapatay! Ipaghiganti ko pa ang kapatid ka! Marahan akong tumayo. Naglakad ako papalapit sa aswang at diretso ko siyang tinignan sa mata. Hayop ka. Hindi ko akalain na nagawa mo ako mapaniwala sa huwad mong pagmamahal. Ngayon, Anita, matitikman mo ang aking paghiganti dahil pinaglaruan mo ko. Julian! Parang awa mo na! Huwag mo akong papatayin! Huwag! Alam kong mahal mo ako. Pwede naman tayo magsimula ulit, di ba? Mamahalin kita. Patawarin mo ako! Sa tingin mo ba'y papaniwalaan ko pa yung mga sinasabi mo? Hindi ako tanga para magpadala sa mga matatamis mong salita. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa sitwasyon mo ngayon. Ano ba, pare? Ang dayang pang sinasabi! Patayin mo na ang aswang na yan! Dahil hindi ko na kayang hawakan tong kawayan, pare! Bilisan mo na! Nagawang hugutin ng aswang ang kawayan sa dibdib nito. Mabilis siyang umatake sa akin, pero bago pa siya makalapit ay malakas na hinampas ni Owen ang kawayan sa mukha ng aswang. Napaatras ang aswang at sinamantala ko ang pagkakataong yon para tuluyan siyang tapusin. Sinugod ko ang aswang at nilaslas ko ang leeg niya gamit ang aking matalas na itak. Agad na bumagsak ang aswang sa lupa habang nakadilat ang kanyang mga mata. Humihingal kong tinignan ng aswang hanggang sa tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Lumapit ako kay Owen at mahigpit ko siyang niyakap. Pare patawarin mo ko ha. Patawad kung mas pinaniwalaan ko si Anita kaysa sa'yo. Sorry pare, nasuntok kita kanina. Kalimutan na natin yung pare. Ang mahalaga, wala na si Anita. Wala na ang aswang. At tapos na ang panluloko niya sa ating lahat. Pero pare, totoo ha. Ang sakit ng suntok mo kanina. Akala ko talaga mawawalan na ako ng malay eh. Tignan mo nga pare, baka kulang na ang ipin ko. Pasensya ka na talaga pare ha. Kung gusto mo, suntukin mo rin ako sa mukha eh, para makaganti ka sa akin eh. Hindi na kailangan pare. Baka mabalian pa ako eh. Nagbibiro lang ako pare. Pero pare, masaya ako ha. Natapos na ang lahat. At sana, si Anita na ang huling aswang na lalabanan mo. Dahil alam ko pare, na matagal mo nang gustong makapagpahinga at mabuhay ng normal. Sana nga pare, at magdilang anghel ka. Tila nga nagdilang anghel si Owen dahil si Anita na ang huling aswang na nakalaban ko sa aming baryo. Mula noon ay wala nang umataking aswang sa baryo namin at marami ang nagsabi na tuluyan ng kinatakutan ng aswang ang aming lugar dahil sa akin na isang mabagsik at napakahusay na antingero at manunugis ng mga aswang. Mula noon ay inalis ko na ang palaging pakikipag-away ko at tuluyan ko nang nakalimutan si Anita. Mas naging matibay pa ang pagkakaibigan namin ni Owen matapos ang pagsubok na aming pinagdaanan. Ngayon ay pareho na kaming may kanya-kanyang pamilya ni Owen. At sa lahat ng nangyari sa akin ay marami akong natutunan. Hindi na ako basta-basta nagtitiwala sa mga taong hindi ko pa lubusang kilala. Napagtanto ko rin na hindi lahat ng kabutihan na ipinapakita ng isang tao ay totoo. Mas naging maingat na ako sa mga taong nais pumasok sa buhay ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para
sa mga taong mahalaga sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kasaysayan ng aking kwento. At sana po ay may natutunan kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa huli, ang pagpili sa pagitan ng tungkulin at pag-ibig ay isa sa pinakamabigat na laban na maaaring pagdaanan ng isang tao sapagkat parehong mahalaga, parehong may hinihinging sakripisyo at parehong may pusong maaaring masaktan. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa ganitong pagsubok. May mga taong nagtitiwala sa iyo, umaasa sa iyong kakayahan, at may isang kaibigang handang umalalay at umunawa sa bawat takbang mo. Higit sa lahat ay may isang Diyos na nakakaalam ng tunay mong nararamdaman at layunin. Kaya sa gitna ng pagkalito, huwag mong kalimutang humingi ng kanyang gabay, sapagkat gaya na lamang ng sinabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama, upang kayo'y bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Sa bawat tibok ng iyong puso at bawat tungkuling nakaatang sa iyong balikat, manalig ka na may dahilan ng lahat. Ang tunay na desisyon ay hindi lamang nasusukat sa kung sino ang pinili mo, kundi kung paano mo pinanindigan ang iyong pinili ng may katapatan, pananampalataya at pagmamahal. Sa dulo, ang aral na dapat mong baunin ay ito: kapag ang iyong desisyon ay inialay mo sa Panginoong Diyos at pinairal mo ang kabutihan, anumang landas ang iyong tahakin ay magbubunga ng kapayapaan sa iyong puso at liwanag sa iyong kinabukasan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Mga Kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilinga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.